Dr. Robin Padilla to pray for peace and unity. Yes! Lupit ng stage natin ah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ang sinabi ko po, Idol, alaikum salam. brother, alam niyo po, maganda po yung sinabi ng ating host. Tayo po ay iisa. Ano man ang religion natin, lahat po tayo galing kay Abraham. Kilala naman po natin si Abraham. Sa kanya po tayo galing. Ha? Muslim, Kristiyano, Hudyo, lahat po tayo. Lahat tayo. Kaya itong pagkakataon nito na binigyan po tayo ng Diyos na magsama-sama dito, napakalaking bagay po dahil ang iba sa inyo ay galing pa sa malalayong lugar. May galing ng, naririnig ko kanina, Paris ba? Paris? Ano galing Paris! Tatlong oras kalahati. Ano po? Ang biyahe. 6 hours. Sa tama ito. Geneva. Opo. From Paris. Ilan po ito? 7 and a half. 10 and a half. My goodness gracious. Denmark din. 14 hours. Ilang oras po ito? 1 hour sa aeroplano. Oh, malaki yung ginastos nyo. Yeah. Okay. Dito po. United Kingdom din. Okay. Overnight. Okay. So lahat po tayo may pinanggalingan. Pare, lahat po tayo may pinanggalingan. At lahat po yan, gastos natin. At higit sa lahat, tayo po ay nandirito hindi para magbarkadahan. Tayo po ay hindi mga magkakilala, pero nandirito po tayo para magdasal para kay Tatay Digong. Alam niyo, kanina, pagdating ko pa lang, sinalubong na ako ng reporter. Nakailang beses ka na ba dito pumunta? Sabi ko, di ko alam, mga 3, 4 yata nung dumating si Digong. Kasi, dati na ako pumupunta dito. Nung una pa lang na nag-file si Senator Trillanes ng kaso kay Digong, nandito na ako noon. Nagpo-protesta na kami laban sa kanya. Kaya nakailang beses na po akong balik ng Hague. Kaya hindi na rin po ako bakasyonista dito katulad ninyo. Ngayon, ginawa na po lahat ng tao. Ginawa na natin lahat ng reklamo, ginawa na natin lahat, sumigaw na tayo, nagreklamo na tayo, sinabi natin, pauwiin na nyo na si Digong. Pero wala pa rin po, hindi pa rin tayo nakikinggan. Kaya ngayon po napaka-importante nitong pagkikita natin dahil tayo'y magdadasal. Alam ko naman na lahat kayo naniniwala na walang makakapigil sa dasal. Kahit na sino pa yan, presidente pa yan o prime minister pa yan, kapag sinabi ng Diyos na uuwi na si Tatay Digong, uuwi na. Yes! Kaya po sana, hinihingi ko sa inyo, kahit po magkakaiba tayo ng religion, taimtim po tayo na manalangin, sapagkat alam ko, medyo napapagod na rin tayo, gumagastos na rin tayo, medyo yung ating mga boses, kung ang mga tao ay bingi, ang Diyos ay hindi. Naniniwala po ako na yung mga hirap natin dito, mga pagod natin dito, pati si nanay na, Nay, umulan, bumagyo, umaraw, nandito ka. Nakikita lahat ng Panginoon Diyos yan. Yung paghihirap natin, sakripisyo natin para kay Tatay Digong. At higit sa lahat, mga kababayan ko, hindi kayo bakasyonista dito. Kayo ay nagpapakahirap dito sa abroad. Kayo'y nagtatrabaho. Kanina may kausap ako. Sabi nila, alam mo ba, kwarto namin dito, napakaliit lang. Yun na yung kusina namin, yun na yung higaan namin, yun na yung salas namin. Kaya lahat tayo dito, yung panalangin natin ngayon, sigurado ako walang haharang at didiretso sa Diyos. Amen.
Kaya po sana, manalangin po tayo, pumikit tayo, sumunod po kayo sa akin. Inimbitahan ko din nga po pala si Bibi Gandang Hari para magdasal. Kasabay natin magdasal. Nandito po yung kapatid ko. Asan ba si Summa Cum Laude? At siyempre po, nandito din yung ating senador, si Jimmy Bongo. Yes! Yes! Mananalangin na po tayo. Sa amin po, sa Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Ibig sabihin po, sa ngalan ng nag-iisang Diyos, ang mapagpala at ang mahabagin. O aming Diyos na nag-iisa, na lumikha ng langit at lupa at ng mga daigdig. O aming Diyos, sa iyo pong kapangyarihan, kami po'y gumadapang, kami po'y lumuluhod, na sana po, pakinggan niyo po ang aming mga damdamin. Ang damdamin po namin na matagal nang hinihingi ang pagbabago sa aming bayan. Amen. Sa matagal na panahon, ang aming buhay, kahirapan ang aming nakikita. Kung hindi po kahirapan, kaguluhan. Ang aming takot na maging adik ang aming mga anak. Ang mga masasamang loob sa aming bayan. Ngayon po, ang aming Diyos, may dumating pong isang tao na tinulungan kami na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kapangyarihan ang bawat maliit na tao. O aming Panginoon, tanging kayo lamang po ang makapagbibigay sa Kanya ng inyong awa. Hindi po namin hinihingi ang awa ng tao. Dahil ang aming Tatay Digong, batid po ninyo ay bayani sa aming puso. Isang taong katutubo, isang taong Bisaya, isang taong Bangsamoro. O aming Diyos, siya po ang aming sandigan, ang aming naging sandigan noong mga panahon na kami hindi pinakikinggan ng mga elitista. O aming Diyos, dumating po itong oras na ito na siya ay dumadaan sa isang napakatinding pagsubok. Pagsubok na dinaanan na ng aming mga bayani noong pa. Ngayon po, o aming Diyos na nag-iisang makapangyarihan sa lahat, maawain. Maawa po kayo sa aming mga dasal. Yes! Ibigay niyo po ang kapahintulutan na dumating ang araw na si Tatay Digong ay makauwi. Yes. Amen. Hindi po sa ganang kami po ay umaabuso. Kung hindi, ito po ay paghingi ng katarungan. Na tanging kayo lamang po ang makapagbibigay ng katarungan ito. Hindi na po namin hinihingi ang katarungan dito sa mundong ito. Dahil naniniwala po kami, Panginoon Diyos, kapag ikaw ang nagsalita, kapag ikaw ang nagbigay ng pahintulot, makikita po namin, lalabas ang aming Tatay Digong Inshallah. at uuwi ng Pilipinas. Amen. Amin. Amen. Assalamualaikum, insyaAllah. It's my great honor na tinulungan ako ng gwapong artist at husband ni Mama Mariel. Thank you so much, Senator Robin Padilla, for that. Yeah. Let's welcome Miss Bibi Gandang Hari. Hello, magandang umaga po sa inyo. It is my pleasure and pride to be with you people, mga kababayan ko po dito sa Europa. First time ko po dito sa The Hague. At I'm really pleased, I'm really happy to be with you and
to be in one purpose. I'm not a very political person. Alam po ninyo yan. Maski sa pagdating sa kampanya, hindi po ako nakikikampanya. At sarili kong kapatid, hindi ako nakikikampanya. Because gusto ko lang po, ako po ay lumaki na naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. And I know there is no impossibility when we have faith in God. But I am also a believer of good. Di po ba yung, naniniwala naman tayo na sa Bible, God actually approves of authority and we are bound to be under this authority and always respectful of authority. I am also a believer, though I'm not a political person, I am also a believer of what a good person as a politician does to the people. Ang tatay ko po ay isang politiko. At nakita ko po sa tatay ko ang integridad ng isang politiko because we were never fed of any corruption. Of any, kung ano po yung mga, wala po ako, ito mga taga-Dagat Camarines Norte, wala po, hindi po kami pinalaki sa kung paano, kung ano yung para sa gobyerno, para lang po sa tao yan. Hindi kami pinakain ng tatay ko ng para sa mga tao. At yan din po ang daladala ng kapatid ko, ang integridad na yan, na whatever is for the people is for the people and by the people. At yun din po ang paniniwala ko sa Presidente Duterte. Though, as I've said, hindi ako nandito para to push for anything, but only to push for justice and to push for equality and fair judgment. Lahat po tayo ay merong karapatan para doon. Whether presidente ka dati o isa kang ordinary citizen, lahat po tayo ay merong karapatan para dyan. At tayo nagpapasalamat, ako'y naniniwala sa ICC that at one point, they will give justice where justice is due. Di po ba? So, yun ang ating ipinapakiusap sa ICC na sana tignan ng lahat ng ito in a very objective perspective para na rin sa kabutihan ng lahat at para sa pride ng mga Pilipino. Kasi ang masakit po dito is we have a leader who is in fact in prison now. And we have to understand why is that happening and what is the effect on us as a Filipino people. He is President Duterte, I must say, is a source of pride. He is not a perfect president, but he is also a good president. Yes! Siguro doon nakakaisip tayo. So let me give this prayer for everyone who hopes for what is good for all of us and also for what is good for a person. Na natin sabihin former president, but to a person who deserves justice and fairness in times of trouble and whatever is miscommunication or whatever is yung mga naipapasa sa kanilang kaso. So, please join me in this prayer. Almighty God, Father, the Creator of the heavens and of the earth, the Sovereign Lord of the universe, whose name is Jehovah. You are the Almighty in power. You are infinite in your wisdom. You are righteous in your judgment and ever loyal in your love. And because of all these attributes, Jehovah our God, we hope for your justice to prevail and give goodness to all people who deserve it. Marami po kaming hindi naiintindihan, but you know everything, Lord Jehovah, for kung ano ang kailangan namin para magkaisa at makita yung katotohanan, just to inspire us also and to be fair to other people, because I think yun ang gustong mangyari at yun ang ating, as image and likeness of our God, we should be extending the same, that love, that judgment, that wisdom, and that power na binibigay sa atin. Let God's judgment be upon us and hopefully will give us the clarification and the enlightenment of what is due
respect is due. We pray that President Duterte, our former president, be given the justice that he deserves as a former leader who actually served for the common good of the Filipino people. He's not a perfect president, but I believe in my heart he served with an honest and good in his heart to provide us peace and security that he knows how in his mind, in his experiences. That's how he provided everything for us. It may not be perfect for everyone, but I think in his good conscience, he did a good service to the Filipino people. And that we pray through our only Savior and our King, the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you po sa inyo. Thank you.